Hindi na makuhang magluksa ng Pilipinang si Christine nang mamatay ang boyfriend niyang German dahil umatras bigla ang kanyang luha sa laki ng singin ng puninarya. Sa nagmamahalan, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga larawan. Ito ang magsisilbing ala-ala ng wagas na pagmamahalan. Pero sa larawang ito, tila may misteryo. Tatlong taon nang may kasintaang banyaga ang itatago natin sa pangalang si Christine. Nakilala niya si Klaus, isang negosyanteng German o Aleman na pabalik-balik ng Pilipinas. Nagdesisyon na silang magsama dito sa Maynila. Supportive naman siya kahit na anong gusto kong gawin. Gusto kong magtrabaho, payag siya. Gusto kong sa bahay lang. Okay naman sa kanya. Bibisita ako sa family ko. Yung mga ganon. Mabait siya. Tsaka very reasonable na tao. Minahal at inalagaan daw ni Christine ang nobyo. At kahit may sakit, hindi raw niya nagawang umalis sa tabi nito. Yung huling uwi niya sa Germany, na-admit din siya doon. Same diagnosis, liver cirrhosis. Tapos yun, hindi naman siya nag-undergo or nag-take ng any medication, medicines, wala. Noong 15 ng Disyembre, laking gulat ni Christine nang nagising siya na wala si Klaus sa kanilang higaan. Sa loob ng kanilang banyo, ito ang tumambad na eksena kay Christine. Wala nang buhay na nakaupo sa palikuran ang 59 na taong gulang na si Klaus. Unang-una kong hinapos yung mukha niya, yung pisngi niya. Hindi na siya sumagot. Kasi taranta na ako. Hindi ko ma-explain eh. Sobrang... Sobrang sakit. Agad siyang tumawag ng mga pulis. Dahil siya ang huling nakasama ng kanyang kasintahan, isinama siya ng mga otoridad para imbestigahan. Ang bangkay ng kanyang kasintahan, idiniretso raw ng mga pulis sa morgue ng Puninaria Cruz sa Blooming Creek sa Santa Cruz, Maynila. December 15 siguro mga 9 p.m. na ako pumunta. Hinatid ko yung barong tsaka yung pants niya. Kasi sabi nila kailangan daw. So yun, hinatid ko lang. Hindi ko na siya tinayang tingnan. Kasi tinatanong ako kung papasok ako ng morgue. Sabi ko, hindi ko kaya. Lumabas sa investigasyon na cardiac arrest ang ikinamatay ni Klaus. Sa loob ng 4 na araw sa Puninaria, umabot na raw sa mahigit kumulang 200,000 piso na ang dapat niyang bayaran. Yung 200,000 pesos na package deal na sinasabi ng Rochelle, para daw yun sa cremation, para sa pag-imbalsamo, at saka para dun sa paglipat ng bangkay dun sa kung saan ikikremate. Dahil walang pambayad, lumipas na ang Pasko at Bagong Taon, hindi pa nababawi ni Christine ang mga labi ng kanyang kasintahan. Sobrang humiliated na naawa ko sa kanya. Bakit? Kasi nga, bangkay na nga siyang nakikitang gano'n. Tapos parang hindi pa pwedeng, para man lang matahimik na yung kaluluwa niya na malibing or makremate kaagad. Kasi hindi rin ako makakilos eh. Dahil ginigipit na raw siya ng Puninaria, lumapit na si Christine sa embahada ng Germany, sa tanggapan ng Pulis Maynila at sa investigador. Hinahawakan nyo ng yung bangkay, ayaw nyo ibigay, pwede mo kayong maasunto ng coercion yan, yung pamimilit. Dahil dito, isang operasyon ang agad na isinagawa. So, all you have to do is look for the owner. Na unang pumasok ang isa naming kasamahan, alamin niya kung magkano ang maaaring abutin kapag kinuha ang serbisyo ng naturang Puninaria. Sa 20 bill, kasama na raw yung serbisyo, tsaka yung balsamo, tsaka kabaong, tsaka pagkuha dun sa patay, sa bahay. Ang pinakamahal naman, 80,000. Ganon din ang serbisyo nila. Naku po, di kung gano'n ay pinalobo nga ang bayarin ni Christine.
Maya-maya pumasok na ang mga operatiba kasama si Christine, opisyal ng Embahada ng Alemanya at ang investigador. Humarap sa amin ang may-ari ng puninarya na si Rudy Cruz. Ipinaliwanag ang aming pakay. Tungkol doon sa isang kwan, Germany. German national na namatay. Nakipagtawaran ng opisyal ng Embahada ng Alemanya. Okay. So for the service of the funeral, how much will we give? I can also pay about 5,000. Pero hindi pumayag ang may-ari. You were willing to give 20,000 to the other funeral? Yes. Can we do that here? Para Yes. matapos na lang? Yes, of course. That's what I proposed right away. Bebete. Hindi ba ganito naman talaga ang totoong presyo ng inyong serbisyo? Kaya gano'n yun, siyempre kung papawin sa Germany yan, pati mamasahe pa to Germany, tatak doon. Pero ayon naman kay Christine, wala silang ganitong napag-usapan. Sa katunayan, walang nakasaad na ganito sa quotation o kopya ng paniningil ng puninarya. Sa wakas, nakumbinsi ang may-ari. Makalipas ang mahigit 20 araw, nakuha na ni Christine ang mga labi ng kasintahang si Close. Agad dinala ang mga labi ni Close sa Manila North Cemetery, kung saan isinagawa agad ang cremation o pagsunog sa bangkay. Ayon sa pulisya, kung nanaisin ni Christine, maaari siya magsampa ng kaso laban sa Puninario Cruz. Pero mas pinili ni Christine na wag nang magsampa ng kaso laban sa Puninarya. Sa huling pagkakataon, pumarap si Christine sa altar kasama ang abo ni Close. Iniwan man siya ng pinakamamahal niya sa buhay para kay Christine mananatiling buhay sa kanyang isipan ang mga ala-ala ng kanyang kasintahan.